Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon. Okay. So, today, our passage is found in 1 Peter chapter 1. Okay. Chapter 1 mula sa hanggang sa 12. Okay. Kung maaabot natin yung 12, okay lang. Kung hindi naman, di pagpapatuloy natin next time. Although wala po ako sa next time ulit. Palis na naman po ako para sa isang mission na naman ako. Kaya dadating kami dapat, alis kami doon ng 13. Pabalik na lang sa makakarating kami dito na madaling araw ng 13. Flight po yun. So, nagbibigat kasi nga, ito ay may kaugnayan sa isang grupo na pinabibilangan ng mga young professionals. Okay, mga young professionals. So, kasama namin si Kani. Nandun si Kani. Good morning. Ayan na sa amin. Oh, mayroon na naman tayo. Gina. Okay, salamat po. Ayan na sa atin, Gina. Ayan na si Gina. Okay, si Gina is here. The Lord is good. Okay. Morning, Ate Gina. Good morning po. Good morning. Galing nga. Okay. Ngayon ang gagawin po natin ay nasa session po na po tayo at mag-umpisa na po tayo ng ating formal na pag-aaral sa ating Peter. So, salamat ulit Ma'am Gina sa iyo. Hindi ko talaga maalis yung ganung klase. Alin na Sunday wala kasi kami tayo rin. Umattend ka, masaya naman. So, yan po, alos 70 ang nandun, 81 to 87 po. Makahikon mo, fancy. Wala. Okay, hindi bali na. Sige na. Ayan o. Sir, huwag mo namin muna na. Okay. So today, our lesson is on 1 Peter verses 1 to 12. It has something to do with the chosen exile. So, chosen exiles. Tingnan po natin, ano yung chosen exiles na ito? Marami po tayo nakukuha dito na pwede natin i-make relevant to our present condition. Kasi po ito has something to do with Gentile Christians, Gentile believers who were in Bithynia, who were in Sabayan, yung sinasabi, Bithynia, Cappadocia, Asia, Galatia, Pontus, yan. Mga Roman provinces po yan. Na kung saan ang gumo ng mga Gentile believers na hindi natin nakakalain na sila din ay mag-undergo ng persecution. Not only from the Jews perhaps, but from the Gentiles themselves. Yung mga kapitbahay nila, yung mga nila, and so on and so forth. At ito po, katulad po ng ating introduction last time, na sinabi natin na itong circular letter na ito. This is a letter. It's not really a book, no? This is a letter, circular letter, sent by Peter to the different provinces. Okay, to the different places. Na ito, na kung saan meron ng persecution for his concern for them. Okay. So, makikita po natin doon sa chapter 1. Basahin na po natin yung sinasabi doon sa chapter 1. Yung unang-una po, yung chapter 1, verses 1 to 2, ito po ay salutation, greetings, kumbaga. Kung sa letter, ito po yung greetings. At kasama na din dito kung sino yung sumulat. Sinasabi niya ito. Okay. So, sige nga po, tingnan po natin dito. Ma'am Gina, can you read chapter 1, verse 1 to 2. First Peter. Salamin. First Peter po. First Peter 1, 1 to 2. Ay, nakuli na yung mga English text. Peter,
An apostle, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, to sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Ayun. Yun po yung salutation. Okay? Pagbati. At pag-identify niya na rin sa kanyang sarili, being the author. Sabi niya, Peter, an apostle of Jesus Christ. It was his talking about himself. So he is greeting these people. Tapos makikita po natin yung address dito. To God's elect. Yan po yung elect. Bibigyan ko po ng puntos siya namaya. Kasi it has something to do with may mga doktrina na naman na may kakabit ito. Sabi niya, to God's elect, who are exiles scattered throughout. Scattered throughout. In this person again, sabi niya ganyan, sa lahat ng mundo nila noong time na yun. Provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Tapos itong elect na ito, itong mga exiles na ito, ay may description na binigay si Peter. Doon sa 2, verse 2. Nakita po niyo yung verse 2. Damit ako. Ano po? May damit akong ganyan. Pareho lang yun. Okay ka na dito. Okay, sige na po. So, ano po yung napansin ninyo doon sa verse 2? Yung una po, sabi niya, binanggit siya God's elect. Tapos, pwede nating idagdag, they were exiles who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. Di po ba? Ito po, hindi ko yung makakabasa. Wala ko yung mata. Okay. So there. So makikita natin dito, meron naman siya binabanggit dito tungkol sa election o tungkol sa foreknowledge of God. So what is this about? It has something to do with what? Sa palagay po ninyo. Ano yun? Ano yung election ito? Tapos itong foreknowledge ito of God, the Father. Natatandaan ko yung past lessons natin na talagang diniscuss ko ito kasi nga po nagkakaroon ko ng controversy tungkol sa issue ng doktrina ng predestination. Na parang, sige, si Brother Ron, si Brother Gina, si Brother Pete, si Brother Albert. Bawat isa sa atin dito ay pinili. Elect. Okay? Pinili tayo. Tapos sabi niya ganyan, according to the foreknowledge of God, the Father. According sa kaalaman ng Panginoon, foreknowledge, naharap na knowledge ng Panginoon. Na ganito kilala, parang sinelect ka from among a group. Gusto ko po ulitin ko po ito, no? Kasi baka po tayo magkamali. Hindi naman magkamali, hindi po kayo ini-influensya, pero ito po yung thought na pumaano sa akin. Yung pong idea ng predestination is not yung predestination na ikaw ay pinili. Yung from a group, ikaw, Gina, ikaw ganito, yung iba hindi kasali. Hindi po yun ang hulugan nun. Kasi pagkagano ng konsepto na makukuha natin, napaka-unfair naman ng Panginoon. Bakit si Gina lang? Bakit si Albert lang? Bakit si Pete lang? Bakit si Rod lang? Bakit si Eileen lang? Bakit si Beth lang? Bakit si Marty lang? Paano naman kami? Hindi po ba? Magkakaroon ng injustice doon. Magkakaroon ng unfairness doon sa ganung konsepto. Kung titingnan po natin, idugtong po natin, according to the foreknowledge of God the Father. Na kinalaman din itong Ama. It is a decision of God, okay, that we will be part of those who will be chosen, not because we are special or something, but because by the virtue of the God the Father sending His Son or making a decision that the Lord Jesus Christ will be the means of reconciliation
nila is Jesus Christ Himself as the means of salvation. Kasi po kung titingnan nyo, babangga ko ito. Halimbawa kung ang konsepto natin ay pinili ako from among the special person ka from among the group, babangga ko ito doon sa sinasabi sa ibang scriptures. To everyone that believeth, He gives them the what? The authority to become children of God. How can we become children of God? To those who believe. Hindi lamang po yung hindi. Sino i-believe mo? That Jesus Christ is the Son of God and that He is the only way, He is the only truth, He is the only life. Sabi niyo ganyan, to go back to God. So believe in that person, in that deity, in the name of the Lord Jesus Christ, to be reconciled with God. Kasi meron din tayong pananagutan eh. If you reject Jesus Christ, di ba? Sabi niya ganyan, I will also reject you. If you deny me before other people, I am going to deny you as well. So meron corresponding responsibility in becoming the children of God. Okay? Kaya na-elect na tayo nun. Parang ganun. Pinili natin yung source, yung means of God. In salvation. Kasi kung wala yun, wala din tayo. Wala din tayo. Okay? Kung tinanggihan mo, parang ito ang pinukuha ko lagi, no? The Son. Yun po, yung Son, no? Is given to all. You can have the Son. But are you going to benefit from vitamin D from the Son if you remain inside the building? What should you do in order to appropriate the benefits coming from the Son? Go out. Go out. Be immersed under the heat of the sun, by which you can, your body will absorb vitamin D. Ganun din po yung ulan. Ulan is good for everybody, for the plant and so on and so forth, ano? But if the rain is only there and you do not go out and also try to benefit from the rain, ako po, nung bata ako, kahit nang malaki na po ako, yung mga anak na po ako, mga anak ko, pag umuulan, nagtatakbo, kasi meron po kami compound eh. Nagtatakbuhan kami sa loob ng compound, enjoy namin yung rain. But if we remain inside the building, wala kaming ganong kasiyahan. Wala kaming ganong kaligayahan ng aking mga anak. Wala. So what is the sun for? Yeah, it is there, free to all. And yet, I have to do something in order to benefit from it. Yun na nga, he who believeth in the name of the Lord Jesus Christ, He gave them the authority to become children. So mali po sasabihin natin, pinili ako, chosen ako. Doon po yung pagmamalaki mo, chosen ako, special ako sa Panginoon. No, everyone is included in the promise of salvation. If may condition. Kaya yung mga iba inaano nila nito parang gano'n, pinili kami gano'n. So kami lang ang pinili. Kami lang ang tunay na church. Yung mga churches na gano'n, di ba? Kami lang pinili. Yeah. Church. Hindi, yung ano yun. Nung kahilera ng mga iglesia, kahilera. Hindi. Bago lang yun eh, mga GL. Wala, kahit sa protestante. Mayroong ganun. Sila lang ang pinili. Kaya hindi sila nakikisama, hindi sila nakikihalubilo sa ibang grupo na under the Protestant, brand, kumbaga. Sila yung kakaiba. Kami lang ligtas, kayo meron po. Have nothing to do with the other. Tayo lang. Parang gano'n. That is not right. Mali po yung gano'n. Pagka yun po ang ating konsepto ng predestination, na ikaw special, kapaya pinili. So, paano yung iba? Unfair ang pagmamagyan. Unjust yung kanyang process na yun. May discrimination, kumbaga. Bakit? Bakit si Ma'am Bet lang? Bakit si Aileen lang? O, diba? So, from among the many, everyone is offered the salvation.
through the death of Christ at the cross. Yung ganong klase. At titingnan po natin dito yun. Kasi mahalaga po yun na ating titingnan yun. Kasi sabi niya, according to the foreknowledge of God the Father, nilagay ko po dito, nilagay ko na and then close ko na po sa parenthesis, God's predestined Jesus. God predestined Jesus as the means, the only means to salvation. As the only means to salvation or reconciliation even before the fall. Kahit according to the full knowledge of God, He knew that man is going to fall. Alam niya yun. Kaya bago pa nagkasala si Adan, na sinugsugan sa ipano. Ano yung gano'n, sugsol, yung hindi na push yung sa Tagalog, sinusulan. Ni Eva, na magkainin niya yung dapat hindi niya kainin. Alam naman lang hindi na dapat kainin yon. Alam niya na yun. He knew that they would fall. And yet, sabi niya, bago pa yun, anak, usap na sila siguro, bababa ka sa lupa at the right time. To bring back those people, these two, at yung kanilang mga descendants, back to us. Sa atin sila. Hindi sila kay tanim. Sa atin sila. Kunin sila agad. Kunin mo sila ulit. I-redeem mo siya. Through, sabi niya, through the sanctifying work of the Holy Spirit, through what Jesus Christ did at the cross, and resurrection, sabi niya, to obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. It's only when they are sprinkled with the blood of Jesus Christ can they be cleansed from their sin, from our sins. Tayo yun. Kaya sabi niya, ang grace and blessing be yours. Yun about that. Sa Rod, tingnan mo nga po, ano yung ibig sabihin ko ng grace? No. May grace po, grace. Grace. Grace is Hindi na grace. Yes. Ano na yung grace? What do you mean by grace? It's an unmerited favor from God. Favor. An unmerited favor from God, which we receive though we do not qualify for grace. Binigay niya free. That is grace. Grace. We don't deserve, but was given to us. Yun po yung understanding ni Sir, ano? So, tingnan naman natin sa dictionary. Ano po ang grace? Sir Rod. dali ba? Kasya. Dali ng grace. Grace. Ginagalo mo lang ko yun. May grace ka pala. Meron sa sabihin kung choose goodwill. Goodwill. Yes. Kaya ano? Or choose goodwill po sa lang. Pero pag sa word naman po nakalagay, do honor or credit to. To honor or to credit. Sir. Okay. Ito Sir. po yung the prerogative of mercy exercised by the executive as Okay. pardon. Okay. The same, or the divine favor toward man, the mercy of God as distinguished from His justice, also any benefits His mercy imparts, divine love or pardon. Okay. So, ibig sabihin nun, ito ay isang biyaya. Kumbaga biyaya. Hindi mo din-deserve, sabi nga ni Sir Pete, hindi mo ma-deserve, but binigay niya sa iyo. Gamitin mo. Parang binigyan ka na ng authority na acquitted ka na. Iba naman yung justification na iba po naman yun. Kaya yung sinasabi mo kaya is to honor. Okay. Ng ganang klase. So makita po natin, ang grace talaga ay isang something na binibigay ng Panginoon sa atin. Ang grace po ay biyaya. We cannot demand on it. It is only God who can voluntarily give it to you. It is God who initiates giving you the grace. Kaya nga po, di ba, pag meron tayong mga nararamdaman, may sakit tayo, akala mo na on the brink of death na tayo, anong sinasabi ng Panginoon? My grace is Sufficient. for you. Kaya mo yan. Yung associated sa mercy. Associated sa mercy. Yung pong mercy naman yun, undeserved din yun, ha?
Undeserved din yun. But God is a compassionate God and He sees the need and He comes along to give us what we need. Okay. Sige po, tingnan po natin. So, Jesus, we are by election according to the foreknowledge of God. He made a way already. Ahead of time. Diba sabi niya sa Psalm din, even before you have anything in your mind or in your thoughts, I already knew them. Kaya kahit hindi mo pa sabihin sa akin, itong pangangailangan mo, alam ko na. Parang ganyan. So yun po yung knowledge na. Now, punta na po tayo dito sa ano naman itong salvation ng Panginoon. What is that? Kasi may mga binabanggit siya dito na medyo may pagbalik sa sa nakaraan. Okay. So sabi niya dito, Elim, pakibasa mo yung 3 hanggang sa 8. Lakasan mo lang na parang 3 hanggang 8 po. 3 hanggang 8. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope for the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, preserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto your salvation, ready to be revealed in the last time. Wherein ye greatly rejoice, though now for season it may be, ye are in heaviness through manifold temptation, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, who having not seen, ye love in one, though now ye see him not, ye believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Okay. Tingnan po natin yung description na ano itong salvation na ito? Anong klase ng Ito pong alalahanin po natin ay sila ay mga Gentiles. Okay? So meron silang katamian. May sarili silang characteristics. Just like the Jews. Mayroon silang sarili kultura and everything. Even if they became already believers in the Lord Jesus Christ, hindi nila basta-basta maiwan ang kanilang identity as Hudyo. Ang Gentiles ganun din. Pero dito, parang sinasabi ko ni Pedro, na pinaalalahanan ko kayo, na from your being Gentiles, you now have a new identity. May bago ka ng identity. Di ba? Yung sa Romans na, sinabi ni Apostle Pablo na, behold, all things are new. All things have passed away. Tapos na yun. Nandun na siya sa likod. Nakalagay na siya sa likod. Kung baka sana nakalikuran na yun. So, bago na ang identity ninyo. At ano ang nagpabago? Nagiging identity ninyo. From being a Gentile, living in sin, and now to a new identity, ano ang naging cause ng pagkakaroon ng identity? Okay. Ng bagong identity. Dito mo nakikita natin sa number 3. Praise be to God the Father as our Lord Jesus Christ in His great mercy, sino His na ito? God the Father. Hindi po ito si Jesus Christ Kaya titignan niyo po yung interplay ng mga words, yung mga synonyms na yan, praise God the Father of our Lord Jesus Christ. Here we are being what? Encouraged to praise God, the Father of our Lord Jesus Christ. Kaya yung His na yun, in His mercy, in His great mercy, yung His na yun, it does not point to Jesus Christ, but it points to God the Father, God Yahweh. Sabi niya, sa kanyang matinding pagmamahal, malaking pagmamahal, awa, undeserved awa, sabi nga ni Sir Pete kanina, in His great undeserved natin na mercy, He, God Himself,
has given us new birth into a living hope, through the resurrection of Jesus Christ. Through the resurrection of Jesus Christ. And into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. Ngayon, natatandaan ninyo siguro na sometime in the past, one of our lessons I mentioned, ano ngayon kung namatay si Kristo sa cross? Di ba? Ano ngayon kung namatay siya doon in suffering, in sacrifice of His life for us? Ano ngayon? What is that for? Hindi ba lahat naman tayo namamatay? Yung mga nagsasabi na sila ay Savior of the world o ganito sila, Deliverer of the world and so on. Lahat naman sila namatay. Ano ngayon kung namatay si Jesus Christ? Hindi naunawaan ng ibang tao na yung kamatayan ni Jesus is the key to our salvation. Having faith on Him, then we have the gift of salvation. Believe on Him and of who He is, that He is the God-man who suffered to Pontius Pilate, was crucified, died, was buried, and descended into heaven. By that belief, accepted. Agree po ako sa inyo dyan. Pero kung hanggang doon lang siya, para kailan? Para sa niya. Kaya nga yung sasabi na, ano kung pumatay siya? Pakialam namin. So if you don't care about it, God will always place it. If you don't believe in the fact, spiritual truth, then you lost. Okay. So tingnan po natin na kaya kung nililinaw yan, wala pong kwentang kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Wala pong kinalaman yan sa salvation. Nag-sacrifice siya. But, ang mahalaga doon, nabuhay siya. Amen. It is His resurrection that gives us new life. Hindi yung pagkamatay niya. Kasi kung hindi siya nabuhay doon, ano ngayon? Wala din. Hindi po ba? Hopeless. Hopeless. Namatay eh. Hindi na, wala na. Tapos na. Yun nga yung feeling ko ng mga disciples. Remember the two men on the road to Emmaus? They were repeatedly, ano nangyayari? Ganito, wala na si Jesus, wala na ano nangyayari sa atin. Wala na. Wala na yung leader natin. Wala na yung nangunguna sa atin. Wala na yung nagtuturo sa atin. Pero ano ngayon kung namatay siya sinakripisyo niya yung buhay niya? Wala nang kwenta. Ang importante sa lahat, nabuhay siya ulit. Kasi kung hindi siya nabuhay, wala. Hindi po ba ganun? Yes, amen. Right? Even if men and women who are in God would have their bodies burned, sunugin, patayin, ano ngayon? Namamalagi tayong pakain. Patayin. Pero kung kakaiba, nabuhay. So yung claim niya, yung claim ng Panginoon, na ikaw ay, sabi niya, I am the resurrection and the life. He that believeth in me shall, though he were dead, yet shall live. Yet shall believe. And whosoever believeth, believeth in me shall never die. That is His promise. Paano niya patutunayan sa atin na we will never die kung siya mismo yung ginabuhay? Yan po ang essence ng sinasabi ko. Hindi ko po minamaliit, yung pagkamatay ng Panginoon Jesus, because that was the means na ano siya, para mabuhay ulit. Kasi kung hindi naman siya namatay, paano siya mabubuhay na ulit? Hindi po ba? Logical lang naman yun na naisipin natin. Good morning po, Madam Steve. Okay? So, it is very important. Ang talagang susi po ng ating salvation, ng ating identity sa Panginoon, ay pagkabuhay niyang muli. Sapagkat siya na nagpapatunay na kaya niyang gawin kung ano, kaya niyang tuparin kung ano yung pinanas niya sa atin. Ito yun. Hindi po kalilimutan yun. Sir. Ito po yung sabi dun sa John 11 verse 24.
Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies, and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe on this? I am the resurrection and life. Kasi sinabi ni Ibrahim, I am the resurrection and the life. He that believeth in me shall, though he were dead, yet shall he live. Yet shall he live. For whosoever liveth and believeth shall never, never die. Oy, ang ganda na. O, so kita po natin na. Hindi po, tawag po kayong titigil kung saan namatay siya na nakamalubay sa cross. Importante siya ay nabuhay. Hindi. Yun ang patunay niya. Yun ang kanyang seal. Hindi po ba? Yun ang stamp niya na kaya niyang gawin yung prinamis niyang magbigay sa atin ng forever life, life forever, because He Himself resurrected from the dead. So, galing na? Yun po yung bagong identity ng mga Gentile believers. Yun ang dapat natin paniwala. Kaya nga po pag ano pinaniniwalaan mo? Sabi naman dito, he that believeth, whosoever believes will be saved. Ano paniniwalaan ko? What is it that I want to believe in? Kaya nga po yung mga Pariseo, lagi silang nagbabangga kasi nakikinig sila, hindi na kasi naniniwala. Kasi nasabi ni Jesus Christ, you have ears but you cannot hear. You have eyes but you cannot see. Yun yung kanyang sinasabi. That is what He is talking about. Ito lang. Yes, sir. Yung sinasabi na, whoever believes in me shall not die, but will live again. Ang tinutukoy dito ay spiritual life. Yung katawan, physical life, will die. But his soul will live forever. Oh yeah, pero hindi lang po dun ha. Kasi dadating pang panahon, he who believes in the Lord Jesus Christ, the dead who died, but believers of the Lord Jesus Christ, sila munang babangon mula sa mga puntod. Takot. Kaya, hindi po yan. Ay, tanong mga philosopher, paano mo yung kinain sa dagat? Yung mga ganito, makakapagin mo po, basta, lalabas yung mga katawan. Hindi ko alam Again, kung it's a paano miraculous gagawin. power for that. Sabi nga po sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. So meaning, pag tayo po na kay Christ, hindi na po dapat natin katakutan yung kamatayan. Kasi pag namatay tayo, may gain tayo. It's a gain for Christ. Kasi we believe in Christ. Tama po yun. Tama po sinasabi ni kapatid na Rob. Pero yun nga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lang ang po yun sa spiritual sense. Kasi babalik tayo sa bagong katawan. Kasi tingnan po niyo, Jesus Christ died. Supposedly, His body would be corrupted in 3 days. Mag-umpisa na yung mga ako. But then He lived. And now His new body, lusot-lusotan kaya sa dingding. O, di ba na siya? Lusot-lusotan niya sa dingding eh. Remember niyo yung the apostles, the 120 apostles, believers, disciples, kasama po yung mga apostles, they were in the upper room. They were in prayer. Suddenly, the Lord Jesus Christ nandito sa gitna. Hindi naman nagdaan ng pintuan. Saan nanggaling? O, diba? So, iba na po yung ano natin, katawan. Iba na. Iba. Oo, electric overnight. Pero sinasabi ni Sir Pete kanina, Sir Pete, totoo yun. The body goes to the ground, from dust to dust ka talaga. And your spirit immediately go in front of God in heaven. Yung pong destiny ng spirit natin. 2 Corinthians 5. Yes, babalik po tayo sa harapan niya. Agad-agad doon tayo magre-report pag nawala na tayo. Hindi po marami tayong mga nababasa. Hindi ko naman po alam kung totoo yung mga nababasa na yun. Pero sinasabi nila, experience ko ng mga tao eh. Na pag namamatay ka, halimbawa, ikaw namatay ka, nag-isa ka sa ospital, namatay ka, you will say that. Yung mga testimony ko nung narinig ko, the spirit is hovering over the dead body. The corpse. Nandiyan na spirit niya. Makikita niya, ay,
Hebrew culture po. Ang umaasa sila na in 3 days time, hindi agad babalik ang spirit sa Father. Nakikindi ko pa yan sa lupa, kaya sa loob ng 3 araw, magpaparamdam yan. Pero, ang mangyayari, sabi pa nga ng iba, sabi din po nila, sa kultura nila, pwede sa Pilipinas, may ganun tayo. Bakit tayo may 40 days? Kasi, namamasyan pa daw yung spirit sa iba't ibang parte ng mundo. Yun po sinasabi. Pero hindi natin alam kung totoo yun. Hindi natin alam. Pero kaya nga po, ang mga Hudyo po, hindi uso sa kanilang balsamo. Bakit? Umaasa sila na in 3 days time, babalikan ang mga Lazaro. Katulad po ng ginawa ni Jesus Christ, binuhay siya. Hindi po ba? Hindi siya yung balsamado. Nabuhay siya na kasama lahat ang parte ng katawan. Although sabi nga nila, medyo nagsalot na, sabi nga nila, ang ginahanap natin mo. That's a mystery. Nothing existed. Even in the body, in the physical body, or in the spiritual body. So may katapat po yan. Palagi. Sabi niya ganyan, ito na. Saan na ba tayo? Salit tayo doon. So doon po sana. So natapos po natin dito, sabi niya ganyan. So our new identity is in the resurrection of the Lord Jesus Christ in order for us to what? Gain an inheritance that will never perish, spoil, or fade. At yun, yung inheritance na hindi kailanman mapeperish, spoil, or fade is not here on earth but kept in heaven. Or yung dun po sa verse 5, nakalagay, who through faith, this inheritance, sabi niya, verse 4, this inheritance is kept in heaven for you. Diba? Ang inheritance natin is in heaven. Kaya nga po, dun sa Revelation, no more tears, no more death, no more pain. Ano po ba? Yan ang sabi. Sa Revelation, wala nang ganun. Wala nang pain, wala nang tears, wala nang kamatayan, wala na talaga. So, nandun na po yung inheritance natin sa bagong katawan sa harapan ng Panginoon. Yan. Tapos, sa verse 5, who through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon, na ibibigay niya ito sa atin, this inheritance, this salvation is shielded. Pinoprotektahan, sinishield, sabi niya by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Yung final glorification po natin in body and spirit will only come during the final time when Jesus Christ will come again. Ganda ng natin na. Huwag po tayo mawawala doon. Marami po ang mag-aangad na alisin tayo ulit dun nakawin tayo ulit. Kung na kayo pananakaw ng voluntarily. Kaya si Adan at saka si Eva, voluntarily, nagpanakaw diba? Sabi niya gano'n. So in all of this, sabi niya, sa lahat ng ito, salvation, yung mercy na binigyan ng Panginoon sa atin, yung inheritance sa kanya, para sa atin, sabi niya, in all of this, all of us should greatly rejoice. Magsaya. Though now, for a little while, kaya lang may pasubali siya. Sabi niya ganyan sa 6, though now, for a little while, you will have to suffer. Mag-suffer muna kayo. Mag-suffer kayo ng grief in all kinds of trials. So, kung nandito tayo sa lupa, sabi niya ganyan, we may suffer grief while waiting for the final glorification. Hindi tayo bed of roses. Okay? We are not living in bed of roses. Hindi. Meron tayong chance meron tayong season within our stay on earth while waiting for the final revelation of our final salvation. We are going to suffer grief. Kung minsan po yung grief natin dahil sa sakit, dahil sa ganito, at yun na yung nakaranas na gano'n cancer survivor po natin.
Mindanao Classic, cancer survivor siya. So, ngayon, andito pa rin siya. Oh. Pakindat-kindat. Hindi po ba? Kasi nga, nandun yung pag-asa niya. Ay, meron po kami kasama noon si Minda. No? Si Minda po, isang kaibigan namin dito, nagka-cancer muna dito. Nagkaroon siya na, niradiation siya. Okay. Hindi na buhay pa siya ng 25 years after the radiation. Nagpunta ng US, nabalikan. Ay nagkasunod-sunod na yan kasi maano siya katawan niya. Ay sabi nga noon, ay ano, mamamatay din lang naman ako eh. Inauna lang, ang ganda ng kanyang ko, ang kanyang pananaw. Inauna lang, mamamatay naman tayong lahat eh. Eh mamamatay ako, ngayon ka mamamatay ko. Ito doon, sabi niya gano'n. Kaya hindi siya tatakot talaga. At yun nakatulong sa kanya, parang buhay siya ng 25 years. Nagkaroon po siya ng gano'n na. Sakalang po siya nagkaroon ng gano'n. Punta ng Amerika. Anyway, duruin nyo eh, talagang magkakaiba po ito, sabi niya. So, itong mga bagay na ito, yung mga pangyayari nito, yung salvation natin, so on and so forth, yung promise na ito ay magiging sa atin sa tamang panahon, ganyan. Yung sabihin yung final na, kasi yun, in-enjoy na natin yun eh, sa effects ng glorification, but hindi pa total, sabi niya ganyan. This will come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes, yung gold which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ano tinutukoy niya dito? Yung sufferings na yon will be away, will be, itong mga bagay na ito, sabi niya ganyan, ay magre-result sa ating pagpupuri sa Kanya, pag-glorify sa Kanya, i-honor natin si Jesus Christ kung siya ay dadating na. Oh, yung troubles natin, kahit masakit, naputulan ka ng paa, ito yung concern ko ngayon sa paa ko. Iba na lang yung kasi po ako nanulas sa kaplan, ay sa estrimo ng shuttle bus. Eh, hindi ko na ipatong ng gusto yung aking paa sa estrimo. Ito lang po, ay dito mag-use na ko lang, check, ito tumama. Hindi ko kalaya, nabuntas yung pagkakulo at natama, meron ako bandage na sugat dyan. Medyo dry na po, pero at sakit ng paligid. Nangingitim, may diabetes po. Ako yung natatakot na, nag-a-anxious ako kasi may kaibigan po ako na ang nakakama lamang sa kanya ay paso. Duman lamang sa paso, nabitin yung paa niya sa paso, bumagot yung kanyang buto, aban lang, itim na ng itim, lumaki ng lumaki, pagpunta ng hospital, puputulin. Ay, ayaw niya magpuputol. Sabi niya, I don't like to enter heaven without my leg. Hindi. Massive dosage yun na lang ako. Antibiotic. Ganun po ang ginawa. Hindi ko na tanggal yung pagpa. Nag-return talaga yan. Kaya po iniisip ko, trial ko lang po. Anyway, kahit lang naman. Diyan pa rin ako, basta nandiyan ako sa piling mo, sabi niya. So there, though you have not seen Him, ito maganda po, kahit hindi na natin siya nakita, kasi wala na siya eh. Okay, though we have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the result of your faith, the salvation of your soul. Okay. Kahit na may ganun paghihirap, mga kapatid, mga hentil, huwag kayo, just take it as your own. Anyway, there are just for a little while, ipakita ninyo na through all this trial, suffering, Jesus is there, accompanying you. He's not leaving you. So, enjoy, sabi niya. So, kahit pa masakit, enjoy pa rin. Kahit na distracted ka na, destroyed ka na, enjoy ka pa rin. All things yes. Kita po ninyo si Chris Aquino na talagang gusto niya makita yung sufferings niya,
siya. Kilala niya talaga ang Panginoon. Yes. Kaya lang yung problema niya, marami siyang glory. Akala niya yun ang Ayun, yun na nga po, yun na nga. yung mga singsing niya, mga purpose niya kasi nakikita. Akala niya yun ang Kaya nga, wala siya doon ni God eh. yeah, yun nga po ang sinasabi ko sa inyo. Na even in, for example, kapag ganun tayo, we are rejecting Christ by accepting other gods and gods. Kaya, ganun lang nangyayari sa atin. Ganun talaga. Okay? Sabi niya ganyan, so verse 9, you are receiving the result of your faith. Your faith. But, take note, faith is a gift from God. It's not your faith, but it is He who deepens our faith. It is He who adds to our faith. Pero pinag-fit ko pa rin. Naalala ko na yung religion. Ay, yung religion na pala Jehovah. Sabi niya, naalala ko na po yung yung sinasabi ko, sinabi kasi ng friends sa akin, siya lang ang maliligtas. Kasi Jehovah. Jehovah's Witness pala. Jehovah's Witness. Ay, second grade, 60% po si Jesus Christ sa Jehovah. He is a lesser God. Jehovah believe that Jesus Christ is a lesser God. Mas grabe naman ang INC. They believe na hindi is not God. Isa na-accept naman nila na God, lesser nga lang. Hindi siya the Almighty. He is a mighty but not almighty. Pero ang tawag nila sa kanila, Iglesia ni Cristo. Na Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Ay, ako po ang tawag ko sa kanila, Iglesia ni Manalo. Oo. Pero hindi sila Oo, si Manalo. Ang Iglesia ni Cristo ay tinatanggi nga nila na Panginoon at Diyos si Jesus Christ. He who does not believe in the Lord Jesus Christ as God is Antichrist. Yes. Ano pa nun Antichrist? Tatawagin mo ang church mo na Iglesia ni Cristo. wala, nare-record tayo ni Sir Fer, malalaman nila yan. Ayun na tayo dyan. May ano po yan. edit. Ipapost ko po sa Iglesia ni Cristo. Totoo naman eh. Totoo naman eh. Hindi, nag-isip lang ako, di ba? Iglesia ni Cristo, pero Hindi naman sila ano, di ba? Hindi nila. Hindi naman nag-believe. Hindi naman sila nag-believe. dati kong doon sa iglesia, okay naman sa akin. Salamat sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Sabi niya. Oo, ganun. Aha. Kasi doon nag-aral yung anak ng huli na. Naira. Sinira nung tumaas ang tuition fee nila sa St. Mary's, di na mag-iwan. Yun ang panalangin nila nag-aral. Ama, sa pangalan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Dumagaling doon. Sa pangalan pa rin ni Jesus Cristo. Pero hindi nila nag-believe in their teaching. Ang Panginoon nila, hindi ko alam anong Panginoon ang ibig nila sabihin. Well, anyway, sige, bahala sila. Tatayo naman tayo lahat sa harapan ng Panginoon. Sabi yung iglesia yung pinaka-mention. Bakit ang kanilang pinaka-symbol? Parang ayaw yung palasyo. Ay, hindi po mga... Ay, ang tawag maraming- nga sa kanila, tulisan. Maraming buildings po yun. Maraming. Kasi ano yun, kaya na marami silang pera. Kasi ikapo nila, kailangan magbigay ka. Ang tinutukoy na yung gano'n, yung Ano pala yun? Akala ko yung building. Isa lang Hindi, ang sorry. Magaganda ang building nila eh. Kasi daw pala, that is the sign nga sila daw maliligtas kasi nakakatungo yung buwan na Hindi pa kasi ang mga Pantusok. Hindi kasi naman kasi ang mga structures natin na nakikita. Pag sinabi mong kingdom, ganun eh, may ganon. Well, anyway, dalawa na lang pong verses. sige. Concerning the salvation, okay. Itong salvation na ito na sinasabi sa atin, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, search intently and with the greatest care ang prophets love, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ himself was pointing when he predicted the suffering of the Messiah and the glory of the Gospel. Ano ibig sabihin nun? Dito mismo, ang mga prophets mismo, nag-exert ng so much effort to discover when is the season that the Messiah is coming. Sabi niya ganyan.
Yun po yung sa 11. It was revealed to them that they were not serving themselves, but long when they spoke of the things that have not been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Okay. Even angels long to do into these things. Ibig sabihin, yung question yung kailan dadating itong mga bagay-bagay na ito, yung final revelation and so on and so forth. The prophet, example, they took time to search when is the time of the Lord's coming. Even those who are now preaching the gospel, they're still looking. Pero sabi niya ganyan, sabi niya dito, ano ba yun? It was revealed to them, but you, when they spoke of the things that have now been told you, have now been, nasabi na, nandyan na, sabi niya. By those who have preached the gospel to you, the Holy Spirit sent from heaven. Kasi, itong ating pag-asa ay nakasalalay sa pagdating ng Panginoon. Pag darating ng Panginoon, nasaan na yung ating pinapromise niya at tayo makakasama niya. Eh sabi niya, kahit ang mga angels gusto nilang malaman. But the Lord Jesus Christ said himself, I myself do not know when I am coming back. O, diba? God the Father and God. Oo, sila nakaalam. Ang ibig bang sabihin nun? God the Father, God Jesus Christ is not omniscient. Hindi siya all-knowing. Hindi. But the prerogative of declaring when He's going to come is only in the Father's hands. Okay? Kasi submitted na yan ang Panginoon. Ang ano lang natin dyan is, maging vigilant tayo in waiting. Vigilant in the sense that we should be sensitive to what the world is enduring now, anong nangyayari sa mundo. At isa pong sign na dapat natin bantayan. Bantayan nyo kung anong nangyayari sa Israel. Amen. Yan po ang isa sa mga masasabi ko sa'yo. Bantayan natin kung ano ang nangyayari sa Israel. So alam na po natin salvation natin, ano, the Lord to this thing, the person is going to reconcile us with Him. We have to believe in Him. Believe that He is the only way to salvation, the only way to reconciliation. If not, kahit na pininilistin ng Panginoon si Jesus Christ na ikaw magiging daan, pabalik sa akin ng mga taong ito. Ang ganda ng lesson natin. The Lord is God. Mag-pray na po tayo, kasi alas 10 na po. Bangin naman ako ng asawa ko dito. Mag-pray na po tayo. Ikaw na lang ngayon, mamala. Okay, sige. Yes, Lord, our Father in heaven, in the name of your Son Jesus and the leading of the Holy Spirit, once again, O God, Lord, we bow down, we humble down unto your throne of grace and mercy. Lord, thank you for our lessons today. Lord, that we should believe on you, Lord Jesus, because you are our God who saves us, and in your word, O Lord, whoever believes in you will be saved, O God, Lord Jesus. Father, salamat. Salamat kay Ate Mercy. Salamat, O God, Lord, sa wisdom and knowledge, O God, Lord, nga ginatudloan niya kami, O God, Lord, o tinuturuan niya kami, O God, Lord, sa mga salita mo, O God, Lord, that we will understand, O God, Lord, kung paano ang salvation naman, kung paano ang aming mga relasyon sa iyo, O God, Lord Jesus. Kaya, Lord, we very thankful, O God, for your Holy Spirit, O God, Lord, that you are the God who teaches us, who guide us, and open our spiritual mind and a spiritual heart, O God, Lord Jesus. Lord, thank you, O God, Lord, that we continuously, O God, Lord, to study your word and to know you more, O God, Lord. Lord, kakunti pa lang ang alam namin, O God, Lord. We know, O God, Lord, marami pa kami aalamin, O God, Lord, of your word, O God, Lord. God, Lord, turuan mo kami, Lord, to have our desire to know you more, O God, Lord. Kaya, Lord, we surrender everything unto you and we commit everything unto you, O God, Lord. And Lord, I pray, Lord, na touch the people around us and Lord, I pray also, Lord, sa other Sunday school,
Lord, na they will start, O God, Lord, and even one or two they will gather, they will start for us studying your word, O God, Lord. Yes. I pray, Father, na lahat kami dito, O God, Lord, to study your word, not only to listen in the sermon, but to deepen our knowledge, O God, Lord, about you, O God, Lord Jesus. Kaya, Lord, salamat, O God, Lord, na ikaw ang aming Diyos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay po. Pero po sa kanilang pagkain na dala, kain pa